po, Kuya Bari. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan maging ang lahat ng ating suking tagapakinig. Gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo ang isang kwentong karanasan ko na nangyari noong taong 1990 sa isang lugar sa Ermita. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Bel, 40 anyos at isang babaeng taga-probinsya. Hindi ko akalaing makakaranas ako ng mga nakakatakot na bagay sa lugar na itong minsan naging sandigan ko sa kahirapan. Sana po ay huwag niyo akong husgahan. Ako po ay isang prostitute. Ngunit ang totoo po niyan, hindi ko po ito ginusto. Kumapit na lang ako sa patalim sa pag-asang maiahon ko ang aking pamilya sa kahirapan. Bago pa man po ako naging prosti, nakarating na ako sa iba't ibang bahagi ng Maynila para makahanap ng trabaho. Kahit wala akong kakilala ay nilalakasan ko lang talaga ang aking loob. Unang pagkakataon ko po itong mahiwalay sa aking pamilya, kaya sobrang hirap indahin ang matinding pangungulila. Naroong napapahagulgol na lang ako sa iyak. Naaalala ko kasi ang masasayang pagsasama namin ng aking ama, ng aking ina at ang aking nakababatang kapatid. Kaso lang, wala naman kaming magawa. Tadhana na mismo ang gumawa ng paraan upang magkahiwalay kami ng aking pamilya. Nalulung sa sugal ang aking ama. Nagkaroon siya ng malaking utang sa incheck naming kapitbahay na si Madam Lynn. Ilang beses na nila kaming siningil, ngunit siyempre, ano nga ba ang ibabayad namin? Mahirap pa po kami sa daga, Kuya Bari. Samantalang si Madam Lynn ay milyonarya po, ngunit wala itong asawa. Nagulat ako nang maging bisita namin siya isang araw. Si Madam Lynn po. Anya, magiging absuelto lang kami sa pagkakautang namin sa kanya sa dalawang paraan. Ang una ay babayaran namin siya ng 50,000 na ipinusta ni tatay sa sugal. Ang pangalawa naman ay kailangang iwan kami ni Itay at sasama siya sa mayamang inchik. Nagkagusto pala si Madam Lynn kay Itay, kaya wala siyang ginawang pagtanggi sa pangungutang ni Itay sa kanya noon. Galit na galit si nanay sa sinabi ng aming bisita. Ako man, Kuya Bari, ay nagalit din. Hindi ko kasi akalain na masyado palang pinagsasamantalahan ng mayamang babaeng inchik ang aming kahirapan. Pero pasensya na lang siya, hindi namin magagawang ibigay ang kagustuhan niya. Kahit nagkasala sa amin ang aking ama, minamahal namin siya at hindi naman siya basta laruan na pwede na lang ibigay kahit kanino. Kaya kahit labag sa kalooban ng aking pamilya, nagpaalam ako sa kanilang papunta ako ng Maynila. Naghanap ako ng trabaho at nakarating kung saan-saan. Nakatatlong apply na po ako bilang tagahugas ng pinggan hanggang sa makarating nga po ako sa Ermita. Nagtingin-tingin ako sa mga karatula hanggang sa maagaw ng aking pansin ang isang anunsyo sa pinakadulong bahagi ng kantong iyon. Naghahanap raw sila ng katulong. May kalakihan ang sweldong sinasabi ng karatula kaya kaagad kong hinanap ang mismong nagsulat nun. Nagkakilala kami ni Ate Olga. Siya ang naghahanap ng katulong, kaso lang daw may nakapasok na. Nanghihinayang ako dahil may nauna na sa akin. Noong aalis na ako, nagmamadali niya sinabi na may naghahanap raw ng tagahugas ng plato sa kanilang bar. Baka raw interesado ako. Kung kaya't hindi na ako nagdalawang isip pa, Kuya Bari, kasi kailangan ko nga ng trabaho.
Tagahugas ang inaplayan ko, ngunit nagulat ako nang sabihin ni Ate Olga na mas madali raw ang pera kapag medyo bumigay daw ako sa gusto ng aming amo. Alam kong may pagkakataon pa akong umatras sa mga panahong iyon, ngunit naisip ko, kailangang mabayaran kaagad ang utang ng aking ama. Hindi ako papayag na agawan kami ni Madam Lynn ng ama. Nilunok ko ang aking pride at tinanggap ang trabaho. Hinayaan kong magtampisaw ang aking sarili sa kasalanan bilang pagsasakripisyo na maging buo lang ang aking pamilya. Makalipas ang 2 taon, nagtatrabaho pa din ako sa bar na nagsilbing kanlungan ko sa aming pangangailangan. Nabayaran ko si Madam Lynn at nagawa ko pa siyang bantaan na ipakukulong ko kapag nagpatuloy ang paglalandi niya sa aking ama. Nagpatuloy lang ako sa aking trabaho tuwing gabi. Hindi ko ito dapat na ipagmalaki, ngunit naging star of the night po ako sa club at nagkaroon po ako ng maraming customers. Wala akong tinanggihan, binatilyo, matanda, kahit na pangit, ang mahalaga, malaki silang magbayad at hindi ko sila binibitin. Sobrang saya ko dahil nakapag-ipon ako ng malaking halaga at nakapundar ng magandang negosyo. Matagal na ako sa pinagtatrabahuhan ko, ngunit kahit kailan ay hindi ko sinabi sa kanila ang tungkol sa aking trabaho. Natuto na din kasi akong yakapin ang trabahong pinasukan ko at masaya naman ako. Nagbago lang ang lahat nang pumasok sa eksena si Roma at naging kalaban ko sa lahat ng bagay. Siya man ay naging bituin din ng gabi sa bar na iyon na pinagtatrabahuhan namin at sa totoo lang, hindi ko maiwasang huwag maalarma. Lumiliit kasi ang aking income dahil sa kanya. Siya na kasi ang tinatangkilik ng mga kalalakihan, kaya hindi ko maiwasang matakot para sa sarili ko. Kumbaga, tingin sa akin ng mga customer ay laos na ako. Ang sabi naman ni Ate Olga sa akin, hindi siya pabor sa Roma na iyon. Kakaiba kung tumitig at nakakatakot kapag kinakausap. Sagutin daily daw kasi siya kapag may mga tanong siya, kaya naiilang raw siya sa babae. Nagsimula tuloy akong magduda sa mga kilos niya, kaya iyong mga panahong dapat sana ay magtatrabaho ako, iginugol ko sa pagmamanman sa ginagawa niya. Kailangan kong malaman kung ano nga ba talaga ang sikreto niya at nagagawa niyang akitin ang mga customers kong loyal sa akin. Isang gabi, habang nagpapaluto ako ng barbecue sa kanto, ay naisip kong sundan siya nang makitang naglalakad siya pauwi. Wala akong trabaho ng mga oras na iyon at alam kong hindi naman pumasok itong si Roma dahil nagpaalam ito sa management na masama raw ang kanyang pakiramdam. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Medyo may kalayuan ang bahay niya sa pinagtatrabahuhan naming bar. Kabisado ko na kasi ang bawat lugar dito sa ermita, kaya alam ko na kung sino-sino ang mga nakatira malapit sa aming pinagtatrabahuhan. Kalmado akong sumakay ng jeep nang makita kong pumara din siya. Nagtagal kami ng 10 minuto sa loob, kaya hindi ako magkanda-ugaga sa pagtakip ng mukha ko. Maya-maya pa, pumara siya at bumaba na. Pinaabante ko ng kaunti ang jeep saka ako sumunod sa kanya.
Naggulat ako kasi naglakad pa siya sa hanggang sa duluhan ng isang walang katapusan yatang iskinita at nagulat nang mapagtantong may maliit palang bahay doon. Walang ingay akong lumapit hanggang sa marating ko ang kanyang bintana. Nagawa kong sumilip doon kaya napasinghap ako nang makita ang isang pamilyar na lalaking nakagapos sa may upuan at may takip sa bibig. Nagpupumiglas pa ito hanggang sa mainis na yata si Roma sa ginagawa ng lalaki at nanlaki na lang ang aking mga mata dahil ginilitan niya ito sa liig gamit ang isang matalas na kutsilyo. Kilala ko po ang lalaki. Siya si Ivan, isa sa mga suki ko sa bar at malaking magbigay ng bayad ito. Kinusot-kusot ko pa ang aking mga mata sa aking nasaksihan. Nagsimula nang kumabog ang aking dibdib. Nanginginig na lumibot ako sa kabilang parte ng kanyang bahay at nasindak nang makita ang iilang pares ng damit at sapatos na nakakalat lang doon. Tila parang pamilyar sa akin ang mga gamit na iyon at hindi ko maiwasang matakot ng matindi sa aking natuklasan. Muli akong sumilip sa bintana at nakitang naghuhubad ng damit itong si Roma, kaya labis akong nagulantang nang makitang napakakulubot ng kanyang mga balat na tila ba pagmamay-ari ng isang matanda. Nanginig ako at sinagilahan ng takot nang makitang bigla na lang bumata itong si Roma. Matapos niyang ipaligo ang dugo ni Ivan. Mangiyak-ngiyak ako dahil sa aking nasaksihan. Pakiramdam ko, mamamatay ako sa labis na takot dahil hindi pa pala siya tapos sa ginagawa niya sa kawawang lalaki. Maya-maya'y winakwak niya ang liig nito at hinugot ang mga lamang loob, sabay hinigop at nilamon iyon. Sarap na sarap siya sa nilalantakan hanggang sa ikinasindak ko na ng husto nang makita ang biglang pagbabago ulit ng kanyang hitsura mula sa pagiging matanda hanggang sa maging isang magandang babae. Halos himatayin na ako ng mga oras na iyon, Kuya Bari, kung kaya't umatras ako at natarantang nagtatakbo papalayo. Hindi ko akalaing may aswang pala sa ermita na matagal nang nanananahan doon. Hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan dahil ngayon lang ako nakakita ng totoong aswang at dito pa sa Maynila. Hindi ka paniwala talaga, ngunit iyon ang aking nasaksihan. Habang tumatakbo ako ay nagkakandaiyak ako. Humahagulgul ako sa takot at pilit kong tinatakpan ang aking bibig upang hindi ako makagawa ng anumang ingay. Habang tumatakbo ako, Kuya Bari, naalala ko ang aking pamilya at naisip na bakit kailangan kong dumikit sa pagiging GRO kung pwede naman akong magbagong buhay. May naipundar na ako at sapat na iyon. Kailangan ko lang magsikap para huwag kaming bumalik sa dating kahirapang pilit naming tinitiis. Pagkarating ko sa club ay dumiretso kaagad ako sa banyo. Nagpalamig ako dun at nag-isip ako kung ano ang aking gagawin. Gulong-gulo talaga ako, Kuya Bari, nung mga panahong iyon dahil hindi ko po talaga alam kung anong ikikilos ko at kung anong ire-react ko sa aking mga nakita. Hindi po talaga ako makapaniwala. Kinahaponan ding iyon, napagdesisyonan kong magpaalam ako kay Ate Olga. Sinabi ko sa kanya na uuwi na ako sa amin para gawin naman ang mga bagay na gusto ko. Naalala ko si Rico. Si Rico po ang aking nobyo. Noong huling uwi ko sa amin
ay ipinagtapat ko sa kanya ang tunay na trabaho ko. Ayon sa kanya ay walang dahilan para husgahan niya ako. Pareho lang daw kaming mahirap at nagsusumikap na mabuhay. Kahit pa masahol ako sa pagiging prostitute ay tatanggapin niya ako at sabay daw kaming magbabagong buhay. Bago ako tuluyang umalis sa club ay mainit akong niyakap ni Ate Olga. Sabi niya, hindi niya ako pipigilan kasi may mga naghihintay sa akin. Tanging dasal lang niya, maging masaya ako sa aking pagyakap sa bagong yugto ng aking buhay. Hindi na niya alam ang tunay na rason kung bakit nagpaalam akong umuwi. Hindi ko iyon sinabi sa kanila. Dahil alam kong hindi naman sila maniniwala doon. Sabihin ko na aswang ang pumatay sa customer nilang si Ivan, baka tawanan lang nila ako. Ngunit bago pa man tuluyan akong umalis, ay parang nakonsensya po ako. Naisip ko rin ang sinapit ni Ivan, kung kaya't gumawa po ako ng isang sulat para kay Ate Olga at doon ko inilahad-lahat ang mga nangyari. Sinabi kong mag-iingat sila sa babaeng iyon at mapanganib talaga ito kung mananatili pa iyon sa club. Bahala na kung hindi sila maniwala basta't sinabi ko na ang nasa loob ko. Isiningit ko po ang liham na iyon sa kanyang mesa bago ako tuluyang lumisan sa lugar na iyon. Sa kasalukuyan po ay 3 na ang aking anak kasama ang aking mahal na si Rico. Mayroon po kaming naging business dito at payapang namumuhay na sa bayan ng Batangas. Hindi ko naman po pinagsisisihan ang mga nangyari sa akin, Kuya Barry, na kahit naging prostitute po ako noon. Mabuti na lang at malawak ang isipan ng aking asawa at ni minsan ay hindi niya ako pinasakitan patungkol sa aking nakaraan. Isang karanasang hindi ko po talaga malilimutan, Kuya Barry. Isang kakaibang nilalang ang aking nakita. At magpahanggang ngayon, kinikilabutan pa rin po ako tuwing maaalala ko ang aswang sa ermita. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry. Sana po ay mapili niyo pong basahin ang aking email. Congratulations po pala dahil narating niyo na ang 100k subscribers. More power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Bell. Alam niyo ba na muntik na akong maging aswang noon dahil sa isang kasambahay namin? Kuya Barry, ako nga po pala si Melvin at ito ang malagim kong kwento na nangyari noong 10 taong gulang pa lamang ako. Elementary pa lang po ako noon. Doon ako nakatira sa bahay ng aking lola dahil mas malapit sa kanila ang eskwelang pinapasukan ko noon sa elementarya. Kapag kasi nandoon po ako, hindi ko na kinakailangan mamasahe at bumiyahe. Kaya naman nagkaroon ng kasunduan ang lola at ang mga magulang ko na doon na lang ako patirahin sa kanila habang ako'y nag-aaral pa. Ngunit umuuwi rin naman ako sa amin kapag wala akong pasok. Naging maganda naman ang paninirahan ko sa bahay ng 2 kong lola na sina Apong Bisi at Apong Tayang. Ang saya kaya sa tirahan nila. Sa lahat kasi ng mga kabahayan doon, ang bahay nila ang pinakamatanda. Noong 1930s pa raw na itayo iyon at iyon na lang ang natitirang bahay doon na saksi sa mga pananakop na naganap. Lalo na noong kapanahunan pa ng mga Hapon. Halos lahat kasi ng mga bahay doon, Kuya Barry, ay ginaba na o di kaya'y dumaan na sa matinding renovation hanggang sa mawala na ang dati nilang hitsura.
Kaya naman sobrang sarap talaga sa pakiramdam na sobrang nag-stand out sa bayan namin ang aming tirahan. Napaka-presko rin doon. Kahit walang bentilador ay hindi ka pa rin maiinitan dahil pumapasok ang hangin sa mga sinaunang bintana na laging nakabukas. Sa tuwing uuwi ako galing sa eskwela, Kuya Bari, lagi akong binubuhat ni Apong Bisi para isampa sa pasamano kung saan tinatanaw namin tuwing hapon ang mga tao at mga batang naglalaro sa labas. Tuwing umaga naman pagkagising ko, laging nagbibigay ng maaliwalas na pakiramdam sa akin ang liwanag na tumatama sa bintana. Kapag nakita ko na iyon, nangangahulugang kailangan ko nang bumangon. Dahil dalawa lang ang mga lola kong naninirahan doon, kinakailangan din nila ng mga kasama. Kaya naman lagi silang kumukuha ng mga kasambahay na makakasama nila sa mga gawaing bahay doon. At syempre para sa pag-aalaga na rin sa akin noon, lalo na sa paglalaba ng mga damit at pagpaplansya ng mga uniforming susuotin ko. Ngunit alam nyo ba, hindi sila kumukuha ng kasambahay na taga roon lang din. Karamihan din kasi sa kanila, umaalis din agad dahil nga malapit lang. Kaya naman mas gusto nilang kumuha sa malalayo, as in malalayong probinsya. Para pagdating dito, hindi sila basta-basta magdidesisyon na umalis agad. Tulad ng araw na iyon, Sabado, walang pasok. Pagkatapos kong maglaro ng tanghaling iyon, naabutan ko sa pag-uwi ang bagong kasambahay na hinatid sa amin. Nakita kong in-interview ito ng mga lola ko sa sala. Kasama nito ang tatay ko dahil ito ang sumundo dito sa airport. Naghugas lang ako ng paa at kamay sa banyo. Pagkatapos ay nagtungo naman ako sa sala upang marinig ang mga usapan nila. Doon sinabi ng babae na taga-Samar daw ito. May isang anak at hiwalay sa asawa. Second year high school lang daw ang natapos, ngunit marunong naman daw siya sa lahat ng gawaing bahay. Napag-alaman ko ring Delia ang pangalan nito. Tinanong din ito ni Apong Tayang kung marunong daw ba itong maglaba at magplansya. Tumango naman ang babae at sinabing ito raw ang madalas nitong ginagawa noon sa kanila. Pagkatapos noon ay puro personal na katanungan na lang ang pinag-uusapan nila kung kaya't pumunta na ako sa aking silid upang magpahinga. Makalipas ang isang linggo, napansin ko na medyo tahimik ang bago naming katulong na ito. Matipid lang siya kung magsalita. Hindi rin siya nakikipag-usap kung hindi mo siya unang kakausapin. Hindi siya gaya ng ibang mga kasambahay namin noon na malambing sa mga bata. Sa lahat ng mga naging kasambahay nila lola, itong si Delia lang ang hindi gaanong namamansin sa akin. Medyo nabor tuloy ako sa bago naming kasambahay. Nasanay din kasi ako na nagiging kalaro ko ito o kakwentuhan ang mga nagiging katulong namin doon. Madalas akong nagpapakwento sa kanila ng mga nakakatakot sa probinsyang pinanggagalingan nila. Madalas din ay naglalaro pa kami ng mga action figures ko kapag wala silang ginagawa. Minsan din, nakakapagbisikleta pa kami sa labas. Ngunit dito sa bago naming kasambahay, mukhang hindi ko na iyon magagawa. Literal kasi na puro trabaho lang ang inaatupag nito, Kuya Bari. Hindi man lang ito marunong magsaya kapag walang ginagawa. Kaya naman nahihiya na rin tuloy akong makipag-usap dito. Tulad ng dati, sarili ko na lang uli ang kalaro ko tuwing walang pasok.
Hanggang sa isang araw, natagpuan ko na lang itong si Delia na mag-isa sa kanyang kwarto. Nakita ko siya sa screen ng pinto, parang nagsasalita siyang mag-isa. Doon ko nalaman na may ritual siyang inuusal. Naririnig ko siyang nagsasalita sa sarili nilang lengguwahe sa Samar. Tapos may hawak din siyang isang maliit na bote. Habang tumatagal ay binabalot ako ng pagtataka sa mga ginagawa niya. Maya-maya ay itinaas niya ang bote habang patuloy itong dinadasalan. Tiningnan ko siya. Pagkatapos ay nakita kong binuksan niya iyon at nagpahid ng kaunti sa ilong niya. Bahagyang nangunot ang noo ko nang makita kong sininghot niya iyon. Pagkatapos ay mabilis din niyang itinago ang bote sa kanyang bag. Doon ko na naisipang buksan ang pinto at tumuloy ako sa loob na kunwari ay walang nakita. Hindi naman niya ako pinansin. Pagkatapos niyang ayusin ang kanyang bag sa banggera, ay lumabas na rin siya sa kwarto at naglakad papunta sa kusina. Parang nagbabalak tuloy akong mangalkal sa bag niya upang makita kung ano ba ang laman ng boteng iyon. Pero sa huli ay hindi ko na lang itinuloy dahil natatakot akong baka mahuli pa niya ako, Kuya Bari. Isang araw sa eskwelahan, nakakwentuhan namin uli ang isang tricycle driver na madalas tumambay sa harap ng aming paaralan. Mang Isko ang pangalan nito. Mahilig itong magkwento sa amin ng tungkol sa mga diwata, engkanto, mga portal na patungo umano sa ibang dimensyon at iba't ibang mga bagay tungkol sa anghel at mga langit. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Dahil nga sa marami itong alam sa mga paranormal na bagay, gustong-gusto itong kausap ng mga kabataan doon. Halos kilala na nga ito ng karamihan doon. Madalas ay pinag-aagawan din ito ng mga estudyante tuwing pauwi na dahil gusto nila ito ang maghatid sa kanila pauwi. Nang matapos ng makipagkwentuhan sa kanya ang mga bata, nagkaroon ako ng pagkakataon para lapitan siya. Binati naman niya ako, Kuya Bari, at ginulo pa nga niya ang buhok ko. Kilala na rin kasi niya ako at siya rin madalas ang nasasakyan ko noon dahil malapit lang ang bahay nila sa bahay namin. Agad kong ikinuwento sa kanya ang nakita ko kung papaano dinasalan ng katulong namin yung bote at nagpahid pa sa ilong nito. Ayon kay Mang Isko, kung hindi raw siya nagkakamali, maaaring isang langis daw ang laman ng bote na iyon. At kaya raw nila iyon sinisinghot sa kanilang ilong ay para magkaroon sila ng proteksyon sa bawang, asin at iba pang mga kasangkapan na ayaw ng mga aswang. Kilala ang mga bagay na iyon bilang pantaboy sa kanila dahil hindi raw nila gusto ang amoy ng mga ito. Kaya naman ang ibang mga aswang ay may ginagamit daw na kakaibang uri ng langis na hindi lamang ginagamit sa pagpapalit ng anyo, kung hindi proteksyon na rin sa mga bagay na ito. Doon ako nagtaka at nagulat. Ano po? Ibig niyo pong sabihin aswang yung katulong namin? Tanong ko kay Mang Isko. Nagpakawala naman siya ng makahulugang titig sa akin. Utoy, hindi ko kilala ang taong tinutukoy mo. Wala akong karapatang manghusga. Sinasabi ko lang ang alam ko tungkol sa katanungan mo kanina
Ikaw lang ang tanging makakaalam sa sagot dyan kung susubukan mong alamin at mag-iimbestiga. Sagot naman niya sa akin. Dahil doon, Kuya Bari, ay binalot ng matinding kuryosidad ang isip ko at pagkatao. Lalo tuloy akong naintriga sa kasambahin naming iyon. Kung kaya pag uwi ko ng hapong iyon, nagtungo ako sa banggera kung saan nakalagay ang mga gamit niya. Saktong-sakto naman na nasa palengke siya kasama si Apong Bisi, kaya malaya akong mangalkal sa mga gamit niya. Hanggang sa matagpuan ko ang boteng iyon na naglalaman nga ng langis. May mga durog pang mga dahon sa loob noon at nang pagmasdan ko iyong mabuti, nagulat ako dahil may maliliit ding mga uod na lumalangoy-langoy roon. Mga maliliit silang uod na may maninipis na mga galamay at sungay. Sinubukan kong buksan iyon upang amuyin. Ngunit pagkatanggal ko pa lang ng takip, ay bigla namang bumukas ang pinto, kaya nagulat po ako. Akala ko si Delia na iyon. Nahimasmasan na lang ako noong makitang si Apong Tayang pala iyon. Nagpunta ito sa aparador nito at may kinuha lang na gamit doon. Pero dahil din sa pagkagulat ko kanina, natapunan tuloy ng langis yung kaliwang kamay ko. Maya-maya'y nararamdaman ko na habang tumatagal ay parang umiinit iyon. Agad ko ring ibinalik ang langis sa pinaglalagyan nito, saka lumabas ako ng kwarto. Alam niyo ba na magmula noon may napansin na akong kakaiba sa sarili ko. Nagsimula ito noong magalit ako sa kaklase ko dahil winala niya yung notebook na hiniram niya sa akin. Nandoon pa naman lahat ng lecture na kailangan kong pag-aralan. Dahil sa galit ko ay parang gusto ko siyang sigawan. Ngunit natigilan ako nang biglang tubuan ng itim na balahibo ang kaliwang kamay ko. Kinurap-kurap ko pa ang aking mga mata, Kuya Bari, ngunit may balahibo talaga. Mabilis ko iyong itinago at nagpunta ako sa banyo. Gulat na gulat po ako nang makita kong papaano unti-unting nagbabago ang kamay ko. Lumabas dito ang mga ugat, tinubuan ng makakapal na balahibo at bahagyang humahaba ang mga kuko ko. Maya-maya'y nakaramdam din ako ng parang may napakalakas na enerhiyang pumapasok doon. Nang subukan kong buhatin ang isang balde ng puno ng tubig, gulat na gulat ako dahil nagawa ko yung buhatin ng isang kamay lang. Hindi gaya dati na hirap akong magbuhat ng mga balde kahit 2 kamay na. Ilang oras bago iyon nawala. Nahuli tuloy ako sa sumunod na subject namin. At hindi lang iyon ang unang beses na nangyari iyon sa akin. Dito ko napagtanto na tuwing makakaramdam ako ng labis na galit, doon nagbabago ang kaliwang kamay ko. Para bang nagiging isang mabalasik na halimaw ito. Nawala lang iyon, Kuya Bari, noong sinubukan kong magsimba at mangumpisal. Para bang nawala ang sumpa sa kamay ko mula nang sipagan ko ang pagsisimba at paghihingi ng tulong sa may kapal. Ito yung pagkakataon na nasabi ko sa sarili ko, dahil sa langis na iyon ay muntik na akong maging isang aswang. Hindi ako makapaniwalang ganoon pala katindi ang bisa ng sumpa ng langis na iyon. Gusto ko sanang kausapin si Delia tungkol dito, pero makalipas lang ng 3 buwan, nagpaalam na rin siya sa amin at sinabing hindi na raw niya kayang mapalayo sa pamilya niya. Kung kaya't
Kumuha na lang sila ulit ng bagong kasambahay na papalit dito. Noong nawala din siya sa amin, ganap akong napanatag, Kuya Bari, dahil hindi ko na ulit maiinkwentro ang kakaiba niyang langis na kaya rin palang gawing aswang ang isang tao kung mapapahiran ka nito. Isang kakaibang karanasan ang aking hindi makakalimutan magpasangga ngayon, Kuya Bari. Hindi ko rin maintindihan kung papaano iyon nangyari. Kahit ikwento ko sa mga kaibigan ko, ay tinatawanan lang nila ako. Kung kaya't mas minabuti ko na lang sarilihin ang pangyayaring iyon. Dahil ako lang ang tanging nakasaksi sa kakaibang karanasang iyon. Magpasangga ngayon ay tinitingnan ko pa rin ang aking kaliwang kamay, Kuya Bari, at hinihimas-himas ito. Dahil hindi ako makapaniwalang tinubuan ito talaga ng kakilakilabot na balahibo dahil lang sa langis na pumahid dito na nagmula sa bagong kasambahay namin na isa pa lang aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po at sana po ay mapili niyong basahin ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Melvin. Magandang araw po, Kuya Bari, pati na rin sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Ako nga pala si Rico. Nais ko lamang ikwento ang nangyari sa akin nang minsan akong sumama sa isang handaan sa liblib na baryo kasama ang dalawa kong pinsan. Taga Bulacan po talaga ako. Dito na ako lumaki at nagkaisip. Nagtatrabaho po ako bilang isang mekaniko sa isang talyer. Halos 10 taon sa 3 dekada kong buhay sa mundo ay ginugol ko sa pagiging isang mekaniko. Ito na rin ang trabaho ni tatay. Kaya nang graduate ako ng high school ay ito na rin ang nakahiligan kong gawin. Hanggang sa naging regular ako at ngayon ay isa na sa mga eksperto pagdating sa pag-aayos ng sasakyan. Sa Bulacan ako lumaki, Kuya Bari, ngunit ang orihinal talagang probinsya nila mama at papa ko ay sa Bicol, Camarines Sur. Naaalala ko noong bata pa ako, sa tuwing Pasko po ay umuuwi kami roon para ipagdiwang ang okasyon hanggang sa bagong taon. Siyempre, nandoon ang karamihan sa mga pinsan namin, kaya parang reunion na rin namin ang bawat katapusan ng taon. Ito lagi ang inaabangan ko kapag dumadating na ang bare months. Pero may isang beses na pinagsisisihan kong umuwi ako sa Camarines Sur. Isang beses na siguro ay hindi ko malilimutan kahit kailan. 18 anyos po ako noon. Katatapos lang sa high school at nagbabalak na mag-aral ng kahit anong kursong mapusuan sa kolehiyo. Masaya ang naging salubong sa amin ng lahat pag-uwi sa Bicol. Maraming handa at halos lahat ng kamag-anak namin ay umuwi, kabilang na ang ilan na galing pa sa ibang bansa. Kumpleto ang angkan namin, Kuya Bari. Parang may piyestahan bawat araw. Walang katapusang inuman at kainan at kamustahan na akala mo baga ilang dekada kaming hindi nagkita-kita. Siyempre, idagdag mo pa ang mga pinsang kong halos kasing edad ko rin ang lagi kong kasama. Si Kaloy na mas matanda sa akin ng 1 taon at si Mark na kaedad ko. Nagyaya isang beses itong si Kaloy na pumunta raw kami sa bayan. May nakilala daw siya sa palengke. Ami ang pangalan. Gusto siyang isama sa isang handaan. Pumayag naman ang tangang si Kaloy kahit hindi pa niya nakikilala ng lubusan ang babaeng iyon. Pare-parehas kaming tatlo na hindi dito nakatira.
Si Kaloy galing pang Quezon, habang si Mark naman nasa Davao. Kaya naman lahat kami ay hindi ganoon kapamilyar sa lugar. Kaya kapag may pupuntahan ng isa, sama-sama kaming tatlo. Dumating ang araw ng Sabado, ang araw na pinagkasunduan nilang magkita. Pagdating namin sa bayan Cuyabari, naghintay muna kami sa ilalim ng sirang waiting shed. Hindi nagtagal, dumating na ang katagpuang babae ni Kaloy. Pagdating nito ay may kasamang isa pang babae. Nagpakilala sa amin. Ami daw ang pangalan niya at Judy naman ang kanyang kasama. Nagpakilala rin kaming tatlo, saka kami sumama nang walang pag-aalinlangan. Nagsimula na kaming lumakad sa daan. Maya-maya'y napansin ko tila kumikitid at kumikipot ang daan. Noong oras na iyon ay nagbago ang aking pakiramdam. Kakaiba na ang kutob ko. Hindi kami pamilyar sa lugar. Medyo liblib ito at wala rin kaming kakilala. Ngunit maayos namang kausap ang mga babae. Parang nagugustuhan na nga ni Kaloy ang isang babae. Grabe kung magbida ng mga kwento. Kung kaya't sumakay na lang kami ni Mark sa mga sinasabi ni Kaloy. Malayo po ang nilakad namin. Halos 1 oras kaming naglakad pero wala pa rin kami sa bahay nila. Puro mga damo at puno ang nasa magkabilang gilid ng kalsada. Siguradong kung kami lang ay maliligaw kami sa lugar na iyon. Nagtatawanan si Kaloy at ang babae nang bigla ko itong tinanong. Ano ba ang okasyon? Wika ko sa babae. Natigilan sila pareho. Napansin ko na parang nag-isip muna ang babae bago sumagot. Birthday ng kapatid kong bunso. Malumanay niyang sabi. Nagbigkis ang paningin namin. Parang sinusukat ako ng babae at halatang sinusukat ko rin kung nagsisinungaling nga ba siya. Si Kaloy ang bumasag sa tensyon. Oo Rico, ikalimang birthday daw ng kapatid niya. Ibinaling niya ang tingin sa babae. Naku, siguradong masarap ang mga handa ninyo sa bahay. Ngumiti naman ang babae. Una ay sa akin, tapos ay kay Kaloy. Siyempre naman, si mama ko ang nagluto kaya siguradong masarap iyon. Wika niya. Nagpatuloy lang kami sa aming paglalakad hanggang sa makarating na kami sa bahay nila. Malaki ang bahay nila kumpara sa pailan-ilang bahay na nadaanan namin Cuyabari. Gawa sa kawayan ang bakod ng bahay nila at bago kami pumasok sa pinto, iniwan muna namin ang mga sapatos namin sa pinto. Malawak ang loob ng bahay. Paano ba naman? Mga upuan at mesa lang ang laman nito. Pag-upo namin ay saka namin napansin na may iba ring bisita. Nagtitinginan ang mga ito pagdating namin. Tila nagbubulungan pa. Habang nakaupo ay binulungan ko ang dalawa. Psst, uy, ano kaya kung umuwi na lang tayo? Wala naman tayong mapapala dito eh. At saka wala tayong kakilala, tingnan nyo. Baka mapahamak pa tayo. Tinitigan ako ng masama ni Kaloy. Napakunot-noo siya. Ano ka pa naman? Bad trip ka naman eh. Minsan na lang tayo makapang chicks dito. Sandali lang tayo. Kakain lang tayo tapos uuwi na. Sayang naman ang nilakad natin ang tagal nun ng haba. Mahabang salaysay ni Kaloy sa akin. Hindi na ako sumagot pa, Kuya Bari. Bagkus ay tumahimik na lang ako sa aking pagkakaupo. Baka magkasagutan pa kasi kami ni Kaloy. Nakakahiya doon. Ilang sandali pa ay lumapit sa amin ang babae na nagpakilalang si Ami. Kasama niya ang kanyang mga magulang. Sabay-sabay kaming nagmano.
Maya-maya'y nagwika ito. Buti naman at nakarating kayo dito mga iho. Galing pa ba kayo sa bayan? Wika niya sa amin. Opo. Sagot naman ni Kaloy. O siya. Kumuha na kayo ng mga plato sa mesa para makakain na rin kayo. Baka nagutom kayo sa mahabang paglalakad nyo. Medyo malayo din kasi dito sa aming bahay eh. Naku, pasensya na kayo at talagang may kalayuan ang bahay namin. Wika nito sa amin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Umalis na ang ina at ang ama ni Ami. Naiwan po kami. Naghihintayan kung sino ang mauunang pumunta sa mesa at kumuha ng pagkain. Mauna na kayo tol, ihilang ako sa labas. Sabi ko sa kanila. Lumabas ako Kuya Bari para magpakawala ng tawag ng kalikasan. Nahihiya kasi akong makisiar dun sa loob dahil maraming taong nakatingin sa akin. Pagkalabas ko ay nakita ko ang isang malaking puno sa tabi ng daan. Doon ako tumungo at doon na po ako juminggel. Papasok na sana ako sa loob ng bahay nang bigla akong makarinig ng isang mahinang pag-ungol doon sa bandang likod ng bahay nila. Natigilan ako at napatingin. At dahil sa pagiging ususero ko, pinuntahan ko ang pinanggalingan ng tunog. May maliit na kubo pagdating ko dun. Nakita kong nakatalikod sa gitna nito ang ama ni Ami. Parang may kinakain. Tuloy pa rin ang ungol na tunog na para bang baboy kung kumakain. Napahinto ako at nag-isip, ngunit baka ganito lang talaga kumain ang ama nitong si Ami. Dahan-dahan akong naglakad paatras pabalik sa loob ng bahay nila. Ngunit bigla akong nakatabig ng bote. Natumba ito, gumawa ng tunog at gumulong palayo. Muli akong napatingin sa ama ni Ami. Humarap ito sa akin, hawak sa kamay ang isang manok na may balahibo pa. Kumakawag-kawag na halatang kanina lamang ay buhay pa. Kulay pula ang buong mukha ng papa ni Ami. Labas sa nguso nito ang naglalakihang mga ngipin na kayang pumunit ng kahit anong klasing laman. Matalas ang mga kukong nakahawak sa manok. Nanlilisik na pula ang mga mata nito. Ngunit ang nagpakilabot po sa akin Kuya Bari ay noong biglang hinigop nito ang dugo mula sa manok. Nilantakan ito na parang gutom na hayop. Mas lalo akong nanlumo noong makitang nakangiting dumating ang kanyang asawa at nakikagat pa sa kinakaing hilaw na manok ng ama ni Ami. Napayuko ako dahil hindi ko inaasahan ang tagpong iyon. Pinagpawisan ako at halos mawalan ako ng ulirat ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Anak ng putik, aswang ang mga taong naririto. Takot kong wika sa aking sarili. Kaya siguro pati ang mga bisita nila ay masama kong makatingin sa amin. Hindi kaya kami ang isunod nilang kainin? Mas lalong tumindi ang tibok ng puso ko at gusto kong maglaho sa kinatatayuan ko. Nag-isip ako ng mabuti kung ano ang dapat kong gawin. Nanlamig ang buo kong katawan, kung kaya't kumaripas ako ng takbo papasok. Nakita kong nakaupo pa rin si Kaloy at si Mark, kung kaya't tumabi kaagad ako sa kanila. Huy, putak! Kailangan na natin umalis dito! Pabulong kong sabi habang humihingal. Sabay namang silang kumunot ng noo nila. Uy, anong nangyari sa'yo?
Tanong ni Kaloy. Hindi kaagad ako nakasagot dahil tila lahat ng tao doon ay nakatingin sa akin. Napatingin ako sa kusina. Doon ko nakita ang ama ni Ami. Ngunit normal na ulit ang mukha, ang ngipin, ang kuko, ang mata, pero matalas ang tingin sa direksyon namin. Napayuko na lang ako, Kuya Bari. Nag-iisip ako kung ano ang gagawin ko. Muli kong ibinalik ang aking tingin doon sa ama ni Ami. Pagkatingin ko sa kusina, wala na ito, kung kaya't hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Agad kong kinuha ang mga plato nila, ipinatong sa upuan at sabay na hinila ang dalawa palabas. Uy, di pa ako tapos kumain, ano ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Huwag ka nang magulo, tara na. Gigil na gigil akong hinahata ko ang dalawa palabas. Mga tol, huwag na kayong magtanong ha. Halika na, takbo na! Wala silang nagawa kung hindi sumunod sa aking pagtakbo. Para kaming mga nakawalang aso na mabilis na tumatakbo palayo sa bahay na pinanggalingan namin. Takbo lang kami ng takbo. Uy, Rico, puteks ka, ano ba nangyayari? Ay, teka, takbo lang. Basta mamaya ako na ipapaliwanag sa inyo. Takbo lang kami na takbo. Sunod lang na sunod sa akin ang dalawa hanggang sa marating namin ang waiting shed. Hapong-hapo kaming lahat. Pagdating namin doon ay tinanong kaagad ako ng dalawa. Nang pating ka talaga, Rico. Ano ba nangyari? Takbo ka ng takbo, hindi naman namin alam kung ano nangyari. Galit na tanong sa akin ni Kaloy. Kasi galit siya dahil nawalan siya ng tsansa kay Ami. Pare, yung papa ni Ami. Sabi ko habang hinahabol ko ang aking hininga. Nakakunot noo pa rin ang dalawa at nakatingin sa akin. Naghihintay sila ng sagot. Ano bang sinasabi mo? Galit na rin si Mark. Ikinuwento ko sa kanila ang lahat ng nakita ko. Ang pagkain sa hilaw na manok at ang duguang mukha ng ama ni Ami. Matapos kong ikwento, pareho silang nakanganga. Para bang hindi makapaniwala sa mga sinasabi ko. Si Ami? Isang aswang? Sabi ni Kaloy. Oo pre, malaki ang tsansa na kung aswang ang tatay niya, aswang din si Ami. Doon na natapos ang usapan namin. Hindi ko na pinagdiinan pa kay Kaloy na muntik na siyang mabiktima ng aswang dahil lang sa pakikipagkita sa babaeng iyon. Tulala lang si Kaloy habang naglalakad kami pauwi. Walang nag-iimikan. Pag-uwi namin, Kuya Bari, nalaman ni Lola ang nangyari sa amin. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat-lahat ng pangyayaring iyon. Sabi ni Lola, matagal na raw ang pamilya na iyon dito sa baryong ito. Kaya nga raw walang nagtatangkang tumira malapit sa kanila. Alam ng lahat na taga rito kung ano ang tunay nilang katauhan. Kumain ba kayo sa bahay na iyon? Tanong sa amin ni Lola. Umiling lang kaming tatlo. Ay, mabuti naman. Siguradong may lason o kaya'y pampatulog ang mga inihanda nilang pagkain doon. Kung hindi kayo nakaligtas ni Rico, ay baka pinagpiestahan na kayo ng mga aswang na iyon. Kilala pa naman sila na nambibiktima ng mga dayo. Sa susunod kasi mga iho, huwag kayong basta-basta na lamang sasama sa mga hindi nyo kakilala. Lalo pa sa nakatira sa liblib na lugar. Huwag niyong pairalin ang inyong bugso ng inyong mga puso. Delikado iyan.
Alam nyo namang kakaiba ang lugar na ito. Hindi ito Maynila o iba pang syudad. Maging aral sana sa inyo itong nangyaring ito. Pagpapaliwanag sa amin ni Lola. Opo Lola. Pasensya na po. Iyon na lang ang naitugon ni Kaloy. Yun na po ang huling beses na sumama kami sa mga hindi namin kakilala, Kuya Bari. Pagkatapos noon, kapag umuuwi kami sa probinsya, ay lumalagi na lamang kami sa bahay ni Lola. Ayaw na naming maulit ang pangyayaring muntik pa naming ikapahamak. Isang pangyayaring hindi ko po malilimutan, Kuya Bari, kaya po sumulat ako sa channel ninyo. Sana po ay naging aral itong aming na-experience. Kakaiba ito at hindi ko po malilimutan na minsang muntik na kaming mapahamak dahil lang sa isang handaan sa liblib na baryo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami. God bless po sa lahat ng kasundo na nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Rico. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Kamusta na po kayo? Nais ko sanang magbahagi ng kwentong aswang sa inyo. Itong kwentong ito po ay nangyari noong kabataan namin. Siya nga po pala, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Eric at ang kapatid ko naman ay itago na lang natin sa pangalang Dindo. Noong mga panahong iyon, may pwesto sa palengke ang aming mga magulang. Kaya madalas ay wala sila sa aming bahay dahil abala sila sa negosyo. Maagang umaalis sila nanay at ginagabi rin sila sa kanilang pag-uwi. Sa kadahilanang iyon, madalas kami nilang paalalahanan na wag lalabas sa bahay tuwing gabi. Pagpatak ng 6:00 ng gabi wag na kayong lumabas. Alalahanin niyong nasa liblib tayong lugar at hindi natin alam, baka may makasalamuha tayong hindi natin kauri. Wika ng aking ama. Sa kadahilanang bata pa po kami noon, Kuya Bari, natakot kami sa sinabing iyon ng aming ama. Iyon ang dahilan kung bakit sinunod namin ang kanyang habilin sa amin. Ngunit hindi namin akalain ni Dindo na may kakatuwang bagay pala kaming mararanasan. Araw ng Sabado noon, dahil iyon ang araw ng pamamalengke ng mga tao. Umaga pa lang ay wala na ang aming mga magulang. Nag-iwan lang sila ng sulat kung ano ang aming dapat gawin. Dahil doon, agad naming ginawa ang habili nila at saka naglaro ng buong maghapon. Noong nasa kalagitnaan kami ng aming paglalaro noon, nang mapatidig itong si Dindo sa silong ng aming bahay. Kuya, paano kaya kung mag-alaga tayo ng manok? Tapos dyan natin ikukulong dyan sa silong ng ating bahay. Sabi sa akin ni Dindo. Pwede rin naman. Hayaan mo at sasabihin ko ang naisip mo kina tatay. Para naman may ibang libangan tayo maliban sa paglalaro. Nakakapagod din kasi maglaro maghapon. Sambit ko naman sa aking kapatid na kanya namang tinanguan kaagad. Bandang 5:00 na ng hapon noon nang matapos kami sa aming paglalaro. Sa kadahilanang iyon, umuwi na kami sa bahay at saka nagpasyang magsaing. Naku, kapag dumating sila nanay at hindi pa luto ang sinaing, tiyak napapagalitan nila tayo. Sabi ko sa aking kapatid. Maluluto yan kuya, huwag ka mag-alala. Isa pa, baka mga 8:00 pa dumating sila nanay makauwi, kagaya nung nakaraang Sabado. Wika naman sa akin ni Dindo. Habang hinihintay ang pagkaluto ng sinaing, nagpasya kaming magkapatid na pumunta muna sa sala at saka magkwentuhan tungkol sa mga nakakatakot na bagay. Mahilig kasi kaming magtakutan ng kapatid ko, Kuya Bari.
Kaya noong nasa kalagitnaan kami ng aming pag-uusap noon, nang may marinig akong pagaspas ng pakpak na parang lumapag sa bandang likuran ng aming bahay. Pareho kaming napakunot noo ni Dindo dahil hindi namin alam kung ano iyon. Ha? Ano kaya yun? Wala naman tayong alagang manok ha. Sambit ko sa aking kapatid. Hala, hindi kaya may aswang sa ating paligid, kuya? Kita ko ang pagkatakot sa mukha ni Dindo, lalo na nung may marinig pa kaming kumahig. Natahimik kaming magkapatid at saka nagmatsyag kami sa paligid. Nang walang ano-ano, may narinig kaming pagyabag na patungo sa silong ng aming bahay. Pareho kaming kinabahan ni Dindo at hindi alam kung ano ang aming gagawin. Ay, ano yun? Patayin mo muna ang gasera at kunin mo dito yung debateryang flashlight. Kinakabahang utos ko sa aking kapatid. Napatango siya sa akin at saka sinunod kung ano ang aking sinabi. Noong nakapatay na ang gasera, sinubukan kong sumilip sa siwang ng sahig. Tiningnan ko kung ano ang meron sa silong. Subalit wala naman akong maaninag. Noong wala akong makita, nagpasya akong buksan ang aking flashlight. Itinuto ko iyon sa siwang ng sahig at nagkulat ako nang may makita akong manok na nasa ilalim ng aming bahay. Dahil sa aking pag-ilaw ng flashlight sa siwang, napansin iyon ng manok. Tumingala iyon sa akin at nanlaki ang aking mga mata noong makitang nagbabaga ang mga mata ng nasabing manok. Pulang-pula ito. Anong klaseng manok kaya ito? Kanino kaya ito? Nang mga sandaling iyon, sinabi ko sa aking kapatid ang nakita ko. Dahil doon, lumapit din si Dindo sa akin at saka sumilip sa siwang kung saan ako nakasilip. Subalit, pagkasilip niya sa siwang ng sahig, biglang tumakbo ng mabilis ang manok na iyon. Kaya hindi na niya nakita pa. Kuya, wala namang manok dito sa silong ha. Sabi ni Dindo sa akin. Ha? Hindi, meron yan. Tumakbo nga lang noong sumilip pa sa siwang. Pero totoo, may manok sa silong ng bahay natin. Pero kakaiba yung itsura niya eh. Nakakatakot eh. Nagbabaga kasi yung mga mata niya. Tsaka napansin ko, parang malaki yung mga paa niya na parang sa bata. Wika ko sa kanya. Ano? Parang sa bata? Naku, hindi kaya aswang iyon? Tanong ni Dindo sa akin. Napakibit balikat na lang ako dahil hindi ko rin alam kung ano yung nakita ko, Kuya Bari. Noong masiguro naming wala na ang manok na iyon, muli naming sinindihan ang gasera. Hindi na kami nagkwentuhan ng mga nakakatakot dahil baka muling bumalik ang manok na iyon at masindak lang kaming dalawa. Bandang 8:00 na ng gabi noong makauwi ang aming mga magulang. Pagkapasok ng aming mga magulang, nagulat kami sa tanong ng aming ama. Oh, kaninong manok yung nasa silong ng ating bahay? Mukhang panabong yun ah. Tsaka ang taba parang mas malaki sa mga manok dito sa ating baryo. Kakaiba. Wika ng aking ama. Nagkatingi na naman kaming dalawa ni Dindo dahil sa sinabi niya. Pareho kaming nakaramdam ng kaba. Magsasalita pa sana ako nang muling magwika ang aming ama. O sa susunod sabihin niyo naman ako kung mag-aalaga kayo ng manok para naman mabilhan ko ng patuka. Wika niya. Pero itay, wala po kaming alagang manok. Wika naman ni Dindo. Ano? Kung gayon, kaninong manok ang nasa silong ng ating bahay? Tanong ng aking ama. Kahit na kinakabahan man, Kuya Bari,
lumapit ako sa aking ama at saka bumulong. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Tay, hindi po manok yun. Kanina po nung nakita ko sa ilalim, pero noong tingnan ko, nakita kong parang tao ang kanyang mga paa. Tsaka, tay, kitang-kita ko nagbabaga ang kanyang mga mata. Nakakatakot po. Kinakabahang wika ko sa aking ama. Ay anak ng po, kung hindi manok ang nasa silong, ibig sabihin, hindi na naituloy ng aking ama ang kanyang sasabihin dahil noong mga sandaling iyon, dali-daling kinuha ng aking ama ang kanyang itak at saka flashlight. Nagpasya siyang bumaba sa aming bahay upang tignan ang silong. Noong mga sandaling iyon, nagpasya din kaming tatlo ni Dindo at saka si Nanay na sumilip sa siwang ng sahig. Doon nawari kong hindi kami pinaglalaroan ng aming mga paningin dahil kitang-kita namin ang malaking manok na kumakahig sa silong ng aming bahay. Kung anong uri ka mang nilalang ka, umalis ka na rito bago kita mataga. Sigaw ng aking ama habang iniilawan ang manok at saka nakahawak sa kanyang itak. Lumingon sa kanya ang manok at saka muling kumahig. Kasunod noong Kuya Bari, patakbong lumabas iyon at saka patungo sa direksyon ng aming ama. Sa kadahilan ng iyon, napasigaw ang aming ina. Uy, mag-iingat ka! Nang mga sandaling iyon, tumakbo kami patungo sa bintana at saka dumungaw roon. Nakita namin ang aming ama na nakatayo at nakahanda sa pag-atake. Nang walang ano-ano, napansin din namin ang manok na iyon na papasugod kay tatay. Mag-ingat ka! Aswang iyang kalaban mo! Sigaw pa ng aking ina. Nakatitig noon ng matalim ang aming ama doon sa malaking manok. Inihahanda niya ang kanyang itak at noong makalapit na iyon kay tatay, agad niyang tinaga iyon. Ngunit sa kasamaang palad, nakailag ang nilalang na iyon. Walang ya, umalis ka rito dahil sakit lang ang mapapala mo. Sigaw pa ni tatay sa nilalang. Muli niyang inihanda ang kanyang itak. Kumahig ang manok na iyon sa lupa, ngunit laking gulat ng aking mga mata nang makita kong hindi pala totoong manok iyon, kung hindi isang taong punong-puno ng balahibo. Aswang tay! Bulalas ko sa aking ama. Pagkalapit ng nilalang sa aming ama, bigla niyang tinaga iyon sa bandang tagiliran. Nagawa namang tamaan ni tatay ang manok na iyon, kaya tumigil iyon saka napatitig kay tatay. Maging kami ay kinilabutan noong marinig namin ang parang pag-angil ng taong manok na iyon. Manok pero umaangil? Tanong ko sa aking sarili na dulot ng pagtataka at takot. Nakita kong umiling ang aking ama dahil parang wala lang sa manok na iyon ang sugat na kanyang natamo. Uli pa iyong umatake kay tatay kaya hinataw siya ulit nito ng matalas na itak. Tinamaan naman ang manok sa bandang leeg, subalit maging ang aking ama ay takang-taka dahil parang hindi tinatablan ang nilalang na iyon. Putik ang aswang ka, bakit hindi ka tinatablan sa itak? Noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay nakita ng aking ina ang mga pangyayari, kung kaya't dali-dali siyang bumaba ng bahay, dala-dala ang isang garapon ng asin. Mabilis niyang isinaboy ito sa nilalang.
Tinamaan iyon sa bandang liig. Pagkasaboy ng asin ay biglang namaluktot ang liig ng manok at saka parang natigilan, tila parang nanghina. Maya-maya'y biglang yumuko ang nilalang. Nanlaki ang aming mga mata nang walang ano-ano'y bigla na lamang nagpalit ng anyo ang nilalang. At sa isang pagkisap ng aming mga mata, biglang naging isang mabalahibong tao iyon. Batid naming hindi kami nagkamali dahil aswang nga ang manok na iyon. Noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, patuloy pa rin ang pagsaboy ng asin ng aking ina doon sa nilalang. Kasabay po noon ay ang walang tigil na pagtaga ng aking ama sa nilalang na ito. Umangil at umuungol lang iyon dahil sa sakit na at katakatakang hindi na iyon lumalaban sa kanila. Kung mahal mo ang buhay mo, umalis ka na rito, buwisit kang aswang ka. Saka huwag ka nang magpapakita pa. Dahil kung mananatili ka, talagang tutuluyan na kita. Galit na wika ng aking ama. Napatingin lang sa kanya ang nilalang at umangil lang. Maya-maya'y biglang tumakbo ito papalayo. Napaatras naman ang aking ina dahil sa takot din. Tumakbo papalayo ang nilalang at pumasok ito sa kakahuyan. Matapos ang mga kakilakilabot na senaryo ng gabing iyon, Kuya Bari, nagdesisyon ng aking ama na sarahan na lamang ang aming silong upang hindi na muling makabalik pa ang sinabing nilalang. Naglagay na rin siya ng mga pangontra upang tuluyang hindi na bumalik ang nasabing aswang. Takot na takot kaming dalawa ng aking kapatid ng gabing iyon at halos hindi po kami nakatulog. Ang aking ama naman ay nanatiling gising hanggang sa mag-umaga dahil nagbantay siya sa amin. Magmula po noong mangyari iyon, Kuya Bari, ay hindi na muling bumalik pa ang nilalang. Ngunit ang alaalang iniwan niya sa amin ay hinding-hindi ko po malilimutan. Magmula po noon, binantayan na kami ng aming ina at hindi na kami iniwan pa. Maging ang aking ama, Kuya Bari, ay laging maaga na kung umuwi at hindi na nagpapagabi sa kanyang trabaho. Magpahanggang ngayon po, kinikilabutan pa rin ako sa tuwing maaalala ko ang nilalang na iyon, Kuya Bari. Akala ko po hindi totoo ang mga aswang, ngunit noong nakakita na ako ng harap-harapan ay naniwala na rin ako. Isang pangyayaring nagbigay sa akin ng trauma noong bata pa lang ako. Isang kakaibang nilalang na nagpanggap na isang alaga na manok doon sa aming silong. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. At maraming salamat po pala kung mababasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Eric. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.